Narito ang ating Gold Panning County pangunahing industriya. Ako ay determinado na gawing lugar na ito ay maging ang ating dinastiyang Dali ang nangungunang base ng live streaming e-commerce. Malaking sanggol. Sa wakas nagawa na kita. Kino? Ano nyo rin banal na sandata ito? Ang bagay na ito ay tinatawag na drone. Gamit ang bagay na ito, maaari nating mapatalsik ang emperador. At pagkatapos ay hayaan ang aking asawang si Su Jingyao maging emperatrice. Ang buong dinastiyang Dali ay magiging atin lahat. Ah, siya nga pala. Saka gagawin kitang ministro ng pananalapi. Ginoo, huwag kang magsabi ng ganyan ng basta-basta. Kung may makarinig, puputulin ang ulo natin. Ah, sige na. Bukod doon, sinasabi mo na ito sa loob ng 1 taon na at wala ka pa ring asawa. Ano? Sinong nagsabing wala akong asawa? System. Gaano katagal bago dumating ang aking asawa? Oras hanggang sa pagdating ni Su Jingyao. 2 minuto at 59 na segundo. Sistema ng pag-akyat ng Emperatrice ay formal nang i-activate. Ang host ay dapat sa loob ng 1 taon, suportahan si Su Jingyao na pag-isahin ang dinastiyang Dali. Kung hindi, ang host ay papatayin ng Korte Imperial at tuluyang papatayin. Malapit nang dumating ang aking asawa. Ang buong dinastiyang Dali ay ang aking regalo sa kanya. Itong bagong alkalde ng county ay nasa opisina ng mahigit 1 taon. Hindi lang siya ay laging nag-aaral ng ilang kakaibang mga kagamitan, kundi madalas din siyang magsabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Baliw ba siya? Ayusin mo ang palabas ngayong gabi. Palabas? Papuntahin mo lang ang mga nangungunang kortesan na magtanghal ng talent show. Tandaan mo, tayo ay isang legal na platform, performansya lang, walang pagbebenta ng katawan. Hey, Gamit ang sistemang ito, matatakot pa ba ako sa mga alipores ng imperyo? System, natapos na ang research task. Nasaan ang mga gantimpala ko? Gantimpala ng task, 1 pulang hero card. Iniisip ko kung ang pulang hero card na ito ay magbibigay sa akin ng sorpresa. Yusko. Panginoong Guan, sa wakas ay maaari ko ng pag-isahin ang dakilang dinastiyang Li. Ang aking magiging dakilang general, nasaan ang pulang kuneho? Dahil sa kakulangan ng enerhiya ng pagsasama, ang pulang kuneho ay pinalitan ng isang lumang bisikleta. Hindi pwede. Buisit. pagbati, aking Panginoon. Babala, host, ang itinakda, Su Jingyao, ay nasa panganib sa labas ng lungsod, mangyaring pumunta upang iligtas siya. Wan Xiaoseng, pumunta ka ngayon sa labas ng bayan, iligtas ang aking asawa, at iulat mo sa akin. Opo, Ang hukuman ay nasa ilalim ng kontrol ng punong ministro. Ang dakilang dinastiyang Li ay nasa panganib. Maaaring tulad ng sinabi ng aking ama, ang taong iyon lamang ang makapagliligtas sa ating dakilang lini. Yao, Liping An ang benefactor ng ating dakilang dinastiyang Li. Kung isang araw, ang dakilang dinastiyang Li ay humarap sa isang krisis, dapat kang pumunta sa kanya. Siya lamang ang makapagliligtas sa dakilang dinastiyang Li. Ama. Liping An. Talaga bang matutulungan mo ako? Hindi. Ikaw pala. Isa sa 5 dakilang immortal na espada ng Dali. Ang mandirigmang espada ang Pot Liu Ziza. Dahil alam ng inyong kamahalan ang aking pangalan, kung gayon, ang inyong kamahalan ay may 2 pagpipilian lamang. Maaaring mamatay sa ilalim ng aking espada o bumalik at pakasalan ang punong ministro. Kahit mamatay ako, hindi ko pakakasalan ang isang taksil na ministro. Kung gayon, huwag mong sisihin ang aking espada kung ito ay walang awa. Antas Grandmaster, maaari ba akong ngayon talagang mamatay dito? Huwag mong saktan ang aking ginang.
na kumpleto ang misyon. Isang saksak lang, napatay ang Diyos ng espada. Isang nangungunang eksperto sa mga Grandmaster. Ginang, natapos ko na ang aking misyon. Mauuna na akong bumalik upang magulat sa aking Panginoon. Bayani, hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang iyong master. Li Ping-an. Siya kaya? Kamahalan, kaya ang iyong magiging asawa ay ganoon katindi? Sa ilalim ng kanyang utos, mayroon palang isang eksperto sa antas ng Grandmaster. Hindi tayo dapat magtagal dito. Mas mabuting magmadali tayong pumasok sa lungsod. Tigil. Ang bayad sa paradahan ng kabayo ay 50 barya bawat araw. Bayad sa paradahan ng kabayo? Oo, ang iyong kabayo ay pangangasiwaan namin, kasama na ang pag-aalaga at pagkain. Ang dinastiyang Dali, kailan pa ito naningil ng ganyang bayad? Ito ay mula sa aming alkalde ng kondado, bagong ipinatupad na patakaran. Isang alkalde ng kondado na may ikapitong ranggo lang ay naglakas loob na mag-imbento ng mga arbitraryong bayad at mangikil sa bayan. Hindi ka pa updated. Ang aming distrito ng Gintong Pan ay ngayon sentro ng mga mangangalakal, mamahaling lupa. Siyempre, bawat pulgada ay mahalaga. Papasok ka ba o hindi? Mamaya wala nang natitirang paradahan. Sauchi, magbayad ka. Pero, Nag-iimbento ng mga arbitraryong bayad. Ngunit hindi sila nagbabayad ng buwis sa korte sa loob ng isang taon. Kailangan kong pumasok sa syudad at makita kung ano ang distrito ng Gintong Pan. Talaga. 2 babaeng bisita. Mangyaring pumasok sa syudad. Li Ping-an. Ngayon, gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Kung anong klaseng tao ka talaga. Sino ba ang mag-aakala ang aking asawa ay maraming kaaway? Magaling ka sa pagkakataong ito. Simula ngayon, ikaw ang sa distrito ng Gintong Pan nangungunang mamamana ng kabayo. Balang araw, ako, ang iyong Panginoon, ay magbibigay sa iyo ng kabayong pulang liebre. Ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Salamat, Panginoon ko. Ay naku, mahal kong Panginoon. Ang patimpalak ng kagandahan ng mga babaeng aliw ng Yihong Korte ay handa na. Anong babaeng aliw? Iyon ay isang palabas na direktang isinasahimpapawid. Ang babaeng aliw ay walang kwenta kumpara sa isang nagpapalabas ng direkta, mas malaki ang kinikita nila. Ang lugar na ito ay ang pangunahing industriya ng distrito ng Gintong Pan. Desidido ako na gawin itong ang pinakamataas ng dinastiyang Dali na nangungunang base ng pamimili ng direkta. Hoy! Lahat! 50 order na lang ang natitira! 3-2 isa kumonekta! Mga guys, bumili kayo ng payong sa akin, bilis. Gamitin ang inyong maswerteng kamay. Mag-follow at mag-subscribe. wow, kamahalan, ang lugar na ito ay mas masagana kaysa sa kabisera. Oo nga. Mukhang si Li Ping-an ay namamahala sa Taojin County. Maayos naman. Mga binibini, pakihintay. Nakikita ko kayong dalawa ay kasing ganda ng mga bulaklak. May mga mukhang kayang magpalubog ng barko. Maaari bang isaalang-alang ninyo ang pagdalo sa bukas na paligsahan ng streamer talent ng alkalde? Paligsahan ng streamer talent? Tama, parang pagpili ng reyna ng bulaklak. Kung kayo ay mapili ng aming alkalde, maaari kayong gumugol ng isang magandang gabi kasama niya. Sa liwanag ng araw, isang alkalde hayagang pumipili ng reyna ng bulaklak. Ang taong ito ay napakasama. Kaya ba niyang iligtas ang dakilang dinastiya ng Li? Mga binibini, ano ang inyong desisyon? Dalhin mo ako doon. Mahusay. Sundan mo ako. Kamahalan? Kay ay napakahalaga. Paano kayo makakadalo sa ganitong kasuklam-suklam pagpili ng reyna ng bulaklak? Kung si Li Ping-an ay talagang marumi at madungis na tao, ilalantad ko ang kanyang tunay na mukha sa harap ng buong county. Sibakin siya at parusahan. Oh, kayong dalawa, dito, pakiusap. Sundan mo ako. Malapit na itong maging akin. Sasaktan kita. Punong ministro, ang mandirigmang si Liu sa Taojin County ay pinatay ng alkalde na si Li Ping-an na nagpadala ng mga eksperto at namatay na nagdulot ng pagkabigo ng misyon. Li Ping-an. Ang munting hukom na may ikapitong antas. Naglakas loob na sirain ang aking mga plano. Taojin County. Naaalala ko na hindi pa nagbabayad ng buwis sa korte sa loob ng 1 taon. Ikaw,
Puntahan si Han Diaosi. Sabihin mong kumilos na siya. Papapatayin si Li Ping'an. At ang ating emperador ng sabay. Oh? Tandaan, gawin itong malinis. Si Li Ping'an ang hukom ng Taojin County, ang nagrebelde, at pumatay sa kanyang kamahalan. Naiintindihan ko. Ang tronong ito, sa huli, ay para sa akin, Wei Zongxian. Maganda ito. Halika, pumasok na tayo at tingnan. Tara na. Ang Yihong courtyard ng bayan na ito ay naghahanap ng mga babaeng live streamer. Mga kinakailangan, taas na higit sa 7 chi at 1 kun, timbang na mas mababa sa 100 jin, may literasi, elegante at magandang tindig, maka-curve na katawan. Mga walang hiyang mandarambong. Kamahalan, papasok pa ba tayo? Tara na. Umalis ka. Miss, ang mga babaeng ito, bakit ang lalabas ng suot nila? Tiyak na si Li Ping'an, ang hukom, ay nagsasamantala sa mga tao, kaya ang mga tao rito ay walang makain. At walang maisuot na damit, kaya naman ganyan sila manamit. Nakakaawa. Ano pinag-uusapan ninyong dalawang probinsyano? Sinong kaawa-awa? Ang suot ko ay mula sa mahistrado ng bayan personal na dinisenyong JK Schoolgirl style. Estilong punk ng kabataan. Hindi mo ba naiintindihan? Ibig kong sabihin, sa tingin ko galing ka lang sa bayan. Kayo ang mga probinsyano, ang aming binibini ay taga-kabisera. Lahat ng suot niya ay mga pambihirang kayamanan. Dumating ang mahistrado ng bayan. Narito Dumating na na ang mahistrado. Naakit siya ng aking kagandahan. Mahal ko, sa wakas nandito ka na. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal ko, 1 taon na ang nakalipas, mula nang makita kita, alam ko ikaw ay ang itinakda para sa akin. 1 taon mula ngayon, tutulungan kita na pamunuan ang mundo. Ang lakas ng loob mo, ikaw. Baka nagkamali si Itay. Si Li Ping'an na iyan ay isang pabayang playboy lamang. Paano niya ako matutulungang patatagin ang dali? Sauchi, umalis na tayo. Mahal ko, naaalala mo ba 1 taon na ang nakalipas, ang sinabi ko sa iyo, maging babae ko, at gagawin kitang mamuno sa mundo. Kung aalis ka ngayon, walang tutulong sa iyo sa hinaharap. Paano mo ako tutulungan? Sapat na ako. Alam mo ba kung gaano karaming tao, supply, at pera ang kailangan para magkaroon ng kapayapaan sa mundo? Umaasa lang sa isang maliit na Gold Rush County. Kahit 10 o 100. Hindi pa rin sapat. Bakit hindi mo muna tingnan ang startup funds na inihanda ko para sa'yo? Ano ang lahat ng ito? Talagang lihim mong itinago Red Coat Cannons. Ngayon kalahati ng dali negosyo ng express delivery ay nasa kontrol ko na. Ito ay Shunfang Express. Ito ay Yuantong Express. Tungkol naman sa kanyon na binanggit mo, mas kahanga-hanga pa iyon. Ito ay Jingxi Flash Delivery. Delivery! Tagapayo. Ipakita sa kanya. Opo. Ang aming slogan ay, Jingxi Flash Delivery. Nagde-deliver kami. Garantisado. Ayan na. Ikaw, naglalaro ka sa buhay ng mga tao. Jingxi Flash Delivery, bumalik. Na-deliver na ang package. Jingxi Flash Delivery ay mabilis. Sinadya mo ba humingi ng 5-star rating? Hindi. Mabuti. Maliit miss ito ay walang kamatayang mahika. Maaaring ang taong ito ay isa ring master ng martial arts. Hindi ko inaasahan na ang ganitong maliit na bayan sa pagmimina ng ginto ay maraming eksperto. Mukhang si Li Ping'an ay may kakayahan. Asawa. Huwag mo akong tawaging asawa. Noon, ang iyong ama ay nakipagkasundo na sa amin. Kaya hindi mali na tawagin ka ng ganito, ng maaga. Talagang sulat kamay ito ng aking ama. Kaya naman sinabi sa akin ni Itay na hanapin siya bago siya mamatay. See?
Kung matutulungan mo akong makapasok sa imperial na lungsod at kontrolin ang dali, saka ko isa sa alang-alang na hayaan kang maging asawa ko. Kapag ang mga paninda na ito at ito, lahat ay naging pilak, saka magkakaroon ako ng mga tauhan at pera. Ang buong dinastiya ng dali ay mahuhulog sa aking mga kamay. Kapag naibenta mo na lahat ng paninda na ito, aabuti ng hindi bababa sa ilang buwan. Kung hindi man taon, sa oras na iyon, huli na ang lahat. Hindi. Isang gabi lang ang kailangan ko. Ang mga panindang ito ay maaaring maibenta lahat. Isang gabi. Ang ibig mong sabihin ay kasama sila. Hindi. Gamit ito, Ano ito? isang cellphone. Manok na kamay? Ito. Hindi pa ako nakakita ng ganitong manok. Ito hindi yan manok. Iyan ay isang makina. Eroplano? Ito lang. Sa madaling salita, gamit ang maliit na bagay na ito, sa isang gabi, maaari nating ibenta lahat ng mga paninda na ito ng tuluyan. Ang sabi mo, gamit ang maliit na kahon na metal na ito, sa isang gabi, maaari nating ibenta lahat ng mga panindang ito. Tumpak. Ito ay tinatawag na live stream selling. Hindi ako naniniwala. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Maniwala ka na lang sa akin. Pero, kailangan mong magpalit ng damit. Magpalit ng anong damit? Ang damit na suot mo ngayon ay hindi angkop para sa live stream selling. Iminumungkahi ko na magbihis ka tulad nila. Paano naman ang babaeng ito na magsuot ng napakabastos na damit? Ang mga manonood ay sabik na. Wow, ang ganda niya talaga. Isang sinaunang kagandahan. Magandang ginang. Simulan na ang live. Tama ba? Kung ako talagang magpapalit ng damit, ang mga panindang ito ay lahat mabibenta. Siyempre. Hindi mahal. Sa iyong itsura, tiyak na magiging top streamer ka. Magpapalit na ako. Nasaan ang mga damit? Pero, Ayos lang. Gusto ko lang makita kung ano ang kanyang gagawin, kung anong mga pakulo ang mayroon siya. Mahal, anong damit ang gusto mong isuot? Itong isa. Hindi maganda. Oh, ito. Na isa. Maganda ito. Okay ba ito? Talagang okay. Halika. Ikaw, sumunod ka sa akin. Hoy, lahat, nasa sinaunang panahon ako, naganda ako para sa inyo. Maraming magagandang bagay. Limitadong stock. 3, 2, 1. Nandyan na ang link. Hoy, lahat. Ako. Hindi ko masabi. Huwag kang kabahan. Subukan mo ulit. Hoy, lahat. Nasa sinaunang panahon ako. Naganda ako para sa inyong lahat. Maraming magagandang bagay. Limitadong stock. 3, 2, 1. Nandiyan na ang link. Itong babaeng streamer. Ang ganda ng makeup niya. Parang tunay na sinaunang dilag. Masipag na streamer. Magbayad at umorder. Magbayad at umorder. Agad na ubos. Tapos, Ito ba ang iyong live stream na bentahan? Sa tingin mo ba ikaw ay isang Diyos? Lumilitaw lang ang pera. tagapayo. Papunta na. Pumasok ka. Bilisan. Dito, ilagay mo rito. Dito. Nag-livestream ako ng benta noong sinaunang panahon. Tanging mga tunay na antigo lang ang ibinebenta namin. Sa bawat pagbenta ko, ang pera automatikong kino-convert ng sistema ito sa pilak. Asawa. Magkanong pera ang gusto mo? Bibigyan ka ng asawa mo ng kahit anong gusto mo. Tagapayo. Buksan mo at tingnan. Sige po.
Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Asawa ngayon ay marami na tayong pera. Ngayon, sabihin mo sa akin ang emperador na iyon anong mga krimen ang ginawa niya. Ilalathala natin ngayon ang manifesto ng rebelyon. Mag-alsa, Ang emperador? Rebellion? patalsikin ang emperador na iyon at gagawin kitang emperatrice. General Su, Kamahalan, tumakas kayo agad. Lakad. Kamahalan hanggat buhay kayo. May pag-asa pa ang dali. Kamahalan? Liping An. Salamat. Kung gusto nating mag-alsa, ang pera lamang ay malayong sapat. Kung walang libo-libong sundalo, imposible. Ayaw ko ring idamay kayo at mapatay. Shauki, umalis na tayo. Alerto Naga Sistema. Natukoy ang mapanganib na target papalapit. Asawa, alam kong nag-aalala kang idamay ako. Ang asawa mo ay magbibigay sa iyo ng isa pang sorpresa. Sauki, sa tingin mo ba sa mundong ito, may taong talagang makapagpapalit ng produkto? Diretso sa pilak? Kamahalan iyan ay laban sa lahat ng katwiran. Tama. Walang katwiran. Kamahalan. Manatili kayo. Handiyaw si sinanay ka ng aking ama upang maging isang grandmaster. Hindi ko inakalang ipagkakanulo mo ang maharlikang pamilya at kakampi sa angkan ng Wei. Pinalalaki ng kamahalan. Hindi ko kailanman ipinagkanulo ang maharlikang pamilya. Isinasaalang-alang ko lamang ang pagpapatuloy ng dugong maharlika. Kamahalan, tumakas! Sauki, Kamahalan. Mas mabuting itigil na ninyo ang pag-aaksaya ng lakas. Ngayon, walang makakapagligtas sa inyo. Sino ang nagsabi? Sino ang nagsabing hindi na siya maililigtas? Liping An. Kailangan mong umalis. Grandmaster siya. Kaya, ikaw silipingan, ha? Grandmaster lang? Marami akong ganyan. Kung gayon, ang matandang aliping ito ay makikita. Ngayon, kung mayroong Grandmaster na darating para iligtas ka. Kailangan mong umalis. Asawa ko. Sinabi ko sa iyo. Dahil nandito ang asawa mo. Kung gusto mo ang mundo, ibibigay sa iyo ng asawa mo ang buong mundo. System. May bagong talentong Red Deer. I-deploy? I-deploy. Teka, ang itsura na ito parang pamilyar. 30 taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanlurang bahagi. Huwag kang mangapi sa isang binatang mahirap. Aba, Teka, paano magkakaroon ng ganyang batang dakilang maestro? wow, kakaibang apoy. Kakaibang apoy. Narito. Walang magarbong mahika, tanging. Ang Doki ay nag-evolve sa rurok nito. Siya ay... Sao? Mandirigma ng kamatayan na si Xiao Mo. Ay nagbibigay galang sa aking guro. Xiao Mu. Kailangan kong sabihin, medyo maingat sa copyright ang sistemang ito, ha? Pagiging maingat sa copyright. Saka, ito ay mas maganda kaysa doon dakilang maestro. Napakabatang dakilang maestro. Mangyaring magbigay ng utos, aking Panginoon. Siya, putulin siya. Mga salitang mayabang. Itong matandang lingkod ay magpapakita sa iyo ng tunay na kapangyarihan ng isang dakilang maestro. Mahal, huwag kang matakot. Xiao Mu, hayaan mo siyang makita ang tunay na kapangyarihan ng iyong Dou Emperor. Do Emperor. Ano iyon?
Ikaw, baka Grandmaster siya? Bakit? Makikinig sa isang ordinaryong alkalde? Dahil ako ay gwapo. Ako, siya ay magpapadala sa kanya. Kamahalan, ang asawa mo, sa totoo lang, medyo gwapo talaga. Huwag kang magsinungaling. Kahit mamatay ako, isasama kita bilang unan. Guro, Ikaw, ano yung bagay na yan? Ang bagay na ito ay isang pistola. Sa labas ng 10 hakbang, mabilis. Sa loob ng 10 hakbang, tumpak at mabilis. Isang banal na sandata, ikaw ba ang gumawa? Gusto mo? Sayo na. Ibigay mo sa akin. Ikaw. Gagamit na lang ako ng iba, tulad ng RPG o Barrett. Anong G? Barano. Ano yon? nabigo akong protektahan ka, guro. Inilagay kita sa panganib. Patawarin mo ako. Liping An. Huwag kang gumawa ng kahit anong tanga. Ito ay isang Grandmaster level manlalaban. Panginoon. Masamang balita. Nagpadala ang imperial na hukuman ng isang tao para mangolekta ng buwis. Nasa Timog Gate na sila. Buong gabi kaming abala. Pagod ang asawa ko. Isara ang mga tarangkahan ng lungsod. Babalikan natin yan bukas. Pero galing sila sa hukuman. Oh, siya nga. Sa lahat ng bagay. Una ang asawa ko. Ako, siya. Opo. Ngayong gabi, babantayan mo ang tarangkahan kahit isang langaw ay hindi pinapayagang pumasok. Oh. Hayaan ang Grandmaster na magbantay ng tarangkahan ng lungsod. Uy, mahal. Paano ngayong gabi gawin natin ang negosyo? Anong negosyo? Alam mo, ang ating negosyo. Ikaw. Pagkatapos, sige, tayo na mag-usap tayo ng ibang negosyo. Parin? Ano pang negosyo ang maaaring mayroon? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Ibig kong sabihin, tayo mag-usap kung paano ibagsak ang Qing at ibalik ang Ming. Ibagsak ang Qing. Anong Ming? Ay hindi, ibig kong sabihin, tayo lang malaman kung paano ibagsak ang emperor na iyon at gawin kang empress. Ano ang pinagtatawanan ninyong dalawa? Wala. Kaya ngayong gabi, mananatili ako. Tatay, siguro tama ka. Siya talaga makakatulong sa akin na iligtas ang dali. Oh, ang probinsyano niya. Pinapatakbo ang kanyang opisina mula sa isang bahay aliwan. Isang gobernadorsilyo mula sa isang liblib na lugar. Paano siya nangahas na paghintayin ako sa labas ng lungsod buong gabi? Papatayin ko siya sa lalong madaling panahon. Binatang Panginoon, ang layunin ng punong ministro ay patalsikin ang Emperador Su Jingyao. Tungkol naman sa mababang gobernadorsilyo na ito, aso lang siya. Tama ka. Kapag dumating si Liping An, kung alam niya ang mabuti para sa kanya, ibibigay niya ang aking inaanakan na si Su Jingyao. Pagkatapos ay bibigyan ko siya ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, patayin siya. Manatiling panatag, binatang Panginoon. Kung hindi siya sumunod, ako ay puputulin ang kanyang leeg. Su Jingyao, kaya naman nagtatago ka rito. Kung ikaw ay matalino, babalik ka sa akin ng tahimik. Nagtataka ako kung sino ang tumatahol, yun pala, ay ang asong iyon na tumatahol. Ang isa na pinalayas ko sa lungsod kagabi. Ikaw? Sino ka? Paano ka nangahas na makipag-usap sa akin ng ganyan? Hindi ko pinapalitan ang aking pangalan o itinatago ang aking apelido. Liping An. Kaya ikaw, si Liping An. Liping An, alam mo ba ang iyong mga krimen? Sabihin mo sa akin, anong mga krimen ang nagawa ko? Mga atraso sa imperial na pilak, krimen bilang isa. Pagpatay sa mga tapat na opisyal ng ating dinastiya, krimen bilang 2. Pagkanlong sa isang kriminal ng hukuman, krimen bilang 3. Ang alinman sa 3 kasong ito kahit isa ay sapat na upang hatulan ka ng 3 parusa. Liping An, inaamin mo ba ang iyong pagkakasala? Pasensya na. Ngunit ang aming Taojin County ay may sariling mga batas. Ang inyong mga batas ay hindi naaangkop sa akin. Liping An,
Ano ang ibig mong sabihin? Naglakas loob ka bang sumuway sa batas? Ibig kong sabihin, mula ngayon, ako ay mag-aalsa. Ikaw! Mula ngayon, ang aking asawa ay magiging empress ng Dali. Ang asawa ko, ang batas ng Dali. Su Jingyao, Su Jingyao, hindi ko inakala na ilalagay mo ang iyong pag-asa sa isang gobernador ng isang malayong probinsya, gobernador ng probinsya. Sa tingin mo ba, sa lakas ng isang probinsya, makakalaban mo ang kapangyarihan ng isang buong kaharian? Bakit hindi? Nakakatawa. Itong maliit mong probinsya, kailangan ko lang ng 3,000. Hindi? 1,000 tao para lapagan ito. Ano ang magagamit mo para labanan kami? Su Jingyao, gusto mo bang ang buong probinsya ng 10,000 tao ay dahil sa iyo patayin namin? Libing An, hindi mo pwedeng hayaan na dahil sa akin ay magdusa ang lahat. Kahit na mayroon kang isang Grandmaster, sa harap ng hukbo ng imperyo, umaasa lamang sa isang Grandmaster, hindi pa rin makakapantay sa kanila. Napakaswerte ko na nakilala kita. Kung may tadhana tayo sa susunod na buhay, saka. Hindi na kailangan ng susunod na buhay. Sapat na ang buhay na ito. Isang hukbo. Ano naman ang malaki? Mayroon din ako. Ang daya. Ikaw, isang malayong maliit na probinsya. Mayroon ka ba talagang hukbo? Huwag mong sabihin ito ay yung klase na may ilang dosenang tao lang ang bantay ng lungsod? Liping An, hindi ito oras para sa biro. Asawa? Seryoso ako. Kahit kailan mo kailangan. Kahit sino pa ang kalaban. Lulusubin ko silang lahat. Bata, ang aming batang amo ay nag-iisang anak ng kansilyer. Ikaw, isang maliit na gobernador ng distrito, paano mo nagawang sumalungat sa aming batang amo? Dahil tumanggi ka sa pag-alay ng alak, kailangan mong uminom ng parusa. Kaya't patayin na natin silang lahat. Batang amo, hayaan mo akong pigain ang ulo ng walang hiya na mangmang para samahan ang iyong alak. Ang taong ito ay ang nangungunang mandirigma ng kansilyer, Hua Xiong. Sa kanyang nagngangalit na alon, na pamamaraan ng galit na Dragon Sable, nakuha niya ang titulong Unang Patalim sa Ilalim ng Langit. Bata, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, saka lumuhod ka agad sa aking batang amo at hahayaan kitang mamatay ng buo. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kapag ang tabak ni Hua Xiong ay nakakuha ng dugo, kayong lahat ay mamamatay. Su Jingyao, ang buhay ng lahat ng taong ito ay nasa iyo. Basta't pumayag ka na bumalik kasama ko at pakasalan ng aking ama, ang bagay ngayong araw, ituturing ko ito na parang hindi nangyari. Buwisit. Gusto mong nakawin ng asawa ko? Nasaan si Guruguan? Nagmamarunong, isang mababang dakilang guro lang ang maglakas loob na maging bastos? Upang pugutan ka ng ulo, sapat na ang isang dakilang guro. Mayabang! Hua Xiong, patayin mo siya. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo para patibayin ang aking itinatanging espada. Guan Xiaoxing ay isang ganap na malaking antas na mas mababa kay Hua Xiong. Pinapapasok mo siya. Hindi ba yun pagpapakamatay sa kanya? Sino nagsabing ang isang mababang dakilang guro ay hindi kayang talunin ang isang dakilang guro? Tagapayo, magbuhos ng alak. Papunta na. Ano ang ginagawa niya? Makikita mo agad. Bata, alam mong hindi ka mananalo, kaya sinubukan mong lasingin ang sarili mo sa alak? Kapag ang iyong mga tauhan ay pinatay. Susunod, ikaw na. Sana mamaya matatawa ka pa ng napakasaya. Guan Xiaosheng. Nagpainit ako ng isang pitsel ng alak para sa iyo. Para itaas sa iyong tagumpay. Panginoon ko, sandali lang. Babalik ako agad. Pakiusap. Si Guan Xiaosheng ay nagpasimula ng ugnayan. Pinatay si Hua Xiong gamit ang mainit na alak. Sumulong sa isang malaking realm. Nasaan ang iyong Grandmaster?
Siya lang ang makakatalo kay Huaxiong. Oo, ang isang maliit na Grandmaster, bago ang isang malaking Grandmaster, ay parang langgam. Huwag magpanik. Malapit nang magsimula ang palabas. Ang mamatay sa ilalim ng aking talim ay iyong karangalan, Raging Torrent. Ito ang pinakamalakas na galaw ni Huaxiong. Kung matalo si Guan Xiaosheng, kailangan kong iligtas ang kanyang buhay. Green Dragon, Crescent Blade Strike. Tapos na. Ikaw. Hindi kita binigo. Magaling. Ngayon, karapat-dapat ba akong maging kaaway mo ngayon? Bakit siya nakakatawid sa isang malaking kaharian at patayin si Huaxiong? Sekreto iyon. Liping-an. Pinaniniwalaan ko na ang sinabi ng tatay ko. Siguro ikaw talaga ang tagapagligtas ng ating dakilang dinastiyang Li. Basura. Binata. Baka umatras muna tayo? Bakit nagmamadali? Ang aking 30,000 sundalo ay nasa labas lang ng lungsod. Naghihintay ng magandang balita ko. Kaya ba nila akong galawin? Galawin ang isang buhok ko at papatayin ko ang buong Taujin County. 30,000 sundalo. Liping-an, hayaan mo akong lumabas ng lungsod. Hindi ko kayang hayaang ang buong lungsod magdusa dahil sa akin. Magtiwala ka. Sinabi kong gagawin kitang emperatrice. Guan Xiaosheng, itali mo silang dalawa. Oo. Li Ping'an, palayain mo ako kung gusto mo. Sa oras ng high ngayon, ang general sa labas ng lungsod, kung hindi niya ako makita, direkta niyang sasalakayin ang lungsod. Kayo lahat ay ililibing kasama mo. 30,000 tropa lang. Kaya kong lipulin sila sa isang kisap mata. Huwag mong isipin na dahil mayroon kang 2 Grandmaster, ay kaya mo na ang lahat. Sa harap ng 30,000 kong tropa, 2 Grandmaster lang ay magiging putik. Para ikaw lang ang may kaya. May hukbo ka at wala ako. Ang maliit mong probinsyang bayan, ilang sundalo at opisyal, kaya ang meron ka? Makukumpara ba iyon sa 30,000 kong kabalyeryang bakal? Hindi ba? Dalhin sila sa tore ng tarangkahan. Ipapakita ko sa kanya mismo kung paano ko babasagin ang 30,000 niyang tropa. Babasagin ang 30,000 kong tropa? Isang dura mula sa bawat isa sa 30,000 kong tropa ay lulunurin ang buong probinsya mo. Li Ping'an. Sa araw na atakihin ng 30,000 kong tropa ang syudad mo, iyon ang iyong kamatayan. Pakawalan mo ako. 30,000 tropa. May paraan ka ba talaga para harapin sila? 30,000 tropa lang. Kahit may 1,000,000 siyang tropa, hindi niya malulusob ang syudad ko. Sige, ilabas mo ang aking mga kayamanan at tipunin lahat. Oh, Pakawalan mo ako. Li Ping'an, mas mabuti pang pakawalan mo na ako ngayon. Mayroon akong 30,000 sundalo sa labas ng lungsod. Sa isang utos ko lang, masisira ko ang iyong lungsod hanggang sa lupa. Oh, natatakot ako. traitor ka. Paano mo nagawang Italian si Lord Wei sa haliging iyon? Kung may tapang ka, umakyat ka rito at saktan mo ako. Mga kawal, umanda sa pag-atake. Sakupin ng buhay ang kontrabida na iyon. Huwag kumilos. Liping-an. Ang iyong hukbo, kailan darating? Malapit na. Sauki, kung bumagsak ang lungsod, ikaw at si Liping-an tumakas ng magkasama. Ano ang tungkol sa iyo? Ako ang kanilang target. Saan ako tatakas? Maliban kung Iyong kamahalan. Handa na ang lahat. Tagapayo. Hayaan silang maranasan kung ano ang dimensional reduction ata. ano ang suot nila? Bakit kakaiba? Kaya ba nitong pigilan ang mga espada? Huwag kang mag-alala. Ang kagamitang ito ay tinatawag na bulletproof vest. Ang bagay na ito ay hindi tinatablan ng espada at bala. Ang galing. Kaya ang iyong hukbo ilang tao?
600. 600. 6,000. Hindi. Guro kong ang hukbo ng lalaking ito ay tunay na hindi tinatablan ng sandata, kahit na marami pa tayong tao, walang silbi. Kalokohan. Kahit ang aming pamilyang Wei, napakahusay na ginawang baluti, ay hindi makapagsabing hindi tinatablan. Ang mga damit nilang ito ay malinaw na tela lamang. Paano nila mapipigilan ang mga espada at palaso? Maaaring 60,000. Hindi, wala niyan. Ito ay 6 sila. Ano? 6 na tao. Talagang gusto mong umasa sa 6 na taong iyon upang labanan ang aking 30,000 kawal? Ano sa tingin mo sila, mga Diyos na bumaba mula sa langit? General Wang, sumugod sa lungsod, walang awa sa isang araw. Mga sundalo, pakinggan ang utos ko. Lusob sa lungsod. Mahal, may isa pa akong malaking sorpresa para sa iyo. Panoorin mong mabuti. Ano ang tawag mo sa napakalawak na lakas ng apoy? Ano ito? Ano ito? Maaari ba talaga itong lumipad? Ang bagay na ito ay tinatawag na drone. Drone. Nagbibiro ka? Ang mga metal box na ito mo, bukod sa paglipad, maaari ba talaga silang maglaman ng kahit ano, parang armas? Paano mo nalaman? Mahal, gusto mong makita? Ngayon pa ba? Nagbibiro ka pa rin? Hindi ako nagbibiro. Panoorin mong mabuti. Sunog. Ilunsad. Kahanga-hanga, di ba? Wag gumalaw! Wag gumalaw! Masakit! Anong uri ng armas ito? Maaari itong pumatay ng walang bakas. Ang armas na ito mo, kahit na makapatay ito ng 10 tao o 100, maaari ba nitong patayin ang aking 30,000 sundalo? General Wang, ipagpatuloy ang pag-atake. Hindi! Imposible! Kayo 6, paano ninyo mapipigilan ang aking 30,000 sundalo? Kaya ba naming pigilan sila? Hindi ba nasa harap mo ang patunay? Hindi ko akalaing may ganitong mga banal na armas sa mundo. Gamit lang ang 6 na tao, napigilan ninyo ang isang buong hukbo. Ang 30,000 lalaki na iyong pinatay ay mga bagong recruit lamang. Hanggat si General Wang ay bumalik at magulat, kapag dumating ang hukbo sa iyong pintuan, duda ako kung kaya mong tumagal. Siya ba ang tinutukoy mo? Si General Wang ay 1 milya na ang layo. Malayo na, hindi na maabot. Wala na sa abot ng iyong pana. Akala mo pa kaya mo siyang tamabak? Panaginip lang yan. Ano ito? Kahit tumakbo pa siya ng 2 milya, sa harap ng aking malaking alaga, hindi siya makakatakas sa kamatayan. Ang gwapo mo, Master. Magaling. Bibigyan kita ng isa mamaya. Isang malaking kayamanan para sa pagtatanggol. Salamat, Master. Ang iyong malaking kayamanan, maaari bang gawin ng maramihan? Gusto mong malaman? Oh. Kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Ano iyon? Halikan mo ako. Pwede mo bang sabihin sa akin ngayon? Hindi. Ikaw. Ang iyong armas ay talagang kahanga-hanga. Ngunit hindi nito kayang armasan ang isang malaking puwersa para kayong mga tigre na walang ngipin, mukhang mabangis. Ngunit sa totoo lang, hindi kayo makakaalis sa buong bayan. Ang 2 bansang kumperensya sa loob ng 3 araw, ang aking ama ay mag-aanunsyo na ang buong dali ay magiging teritoryo ng Dawei.
Su Jingyao, Liping An, ano ang magagawa ninyo para labanan ang pamilya Wei? 2 bansang kumperensya. 2 bansang kumperensya. Ito ang Dali at Damang, isang pagtitipon na ginaganap tuwing 30 taon. Napagdesisyonan ito sa pamamagitan ng 3 paligsahan. Ang nanalo ay maaaring direktang kunin mula sa natalo isang buong prefecture. Wei Zhongshan malamang na kinuha ang isang lungsod ng isang prefecture at nakipagkasundo sa Damang. Kapalit ng suporta ng tribo ng Mang upang angkinin ang trono ng Dali. Ang mga taong Damang, sila ay walang awa. Sa huli, ang mga nagdurusa ay ang mga tao pa rin natin ng Dali. Ang mga ordinaryong tao, ano ba ang kaawa-awa sa kanila para sa dakilang layunin ng pamilyang Wei upang mag-ambag? Iyon ang kanilang karangalan. Maya-maya lang, wawasakin ko ang iyong pamilyang Wei. Su Jingyao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Akala mo ba ikaw pa rin ang dating emperatrice? Ikaw ang emperatrice. Ako. Hindi ako makapaniwalang hindi mo pa rin alam kung sino siya. Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Siya ang emperatrice ng Dali, Su Jingyao. Liping An. Hindi ko intensyong itago ito sa iyo. Plano ko na sabihin sa iyo pagkatapos ngayon. Anong maganda kong sabihin sa kanya? Kaya ba niyang ibalik ang iyong kaharian? Ha? Isang bumagsak na monarko, mahusay. Liping An, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, dahil ikaw ay isang bumagsak na monarko, kaya ako ay ibabalik ka bilang emperatrice. Ito ay lubos na makatuwiran. Iyan ay parang makatuwiran. Ibalik? Sa panaginip mo. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang aking ama ay nakipagkasundo na kay Damang. Ang malaking pagtitipon sa pagitan ng 2 bansa ay gaganapin sa Gold Rush County. Sa oras na iyon, kayong lahat ay mamamatay. Upang pumunta sa aking Gold Rush County, kailangan mong tanungin ako kung pumapayag ako. Sino sa tingin mo ikaw? Ang buong Dali ay pag-aari ng aming pamilyang Wei. Isang maliit na county tulad ng sa iyo ay walang kahulugan. Ang inyong pamilyang Wei ay walang iba, kundi isang grupo ng mga traidor. Hanggat nandito pa ako, hindi mo kailanman sasaktan ang aking Dali. Su Jingyao, sa tingin mo ba talagang gusto kang pakasalan ng aking ama? Ang gusto ng aking ama ay ang selyo ng imperyo na nasa iyong mga kamay. Gusto ang selyo ng imperyo, kung gayon kailangan mong tingnan kung kaya mo kunin ito. Tagapayo, dalhin mo siya sa silid ng interogasyon. Hayaan siyang lasapin ng rock at ang paminta na tubig. Agad po, inyong kamahalan. Ang aking 10 pinakamalupit na pagpapahirap, 2 pa lang ang ginamit ko at hindi mo kaya. Ano ang gagawin mo? Magsasalita ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Si Su Jingyao ang babaeng emperador. Ang aking ama ay nagbabalak na agawin ang trono. Pakiusap, pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Kaya, ang aking asawa ay nawala ang titulong babaeng emperador dahil sa mga ministrong taksil. Kaya naman nawala ito sa kanya. Hindi nakapagtataka na sinabi sa akin ng sistema na tulungan siyang umakyat sa trono sa halip na ibagsak ang dinastiya. Kung gayon, anong chancellor? Anong great mang? Sa aking paningin, lahat sila ay hadlang sa akin, mga balakid sa pagkumpleto ng aking misyon. Sa panahong ganito, hinihila mo ako sa lugar ng pagsasanay. Hindi ka ba laging nagtataka kung ilan ang mga natatago kong kakayahan? Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tagapayo, ihanda ang parada militar. Oo, kamahalan. Ang unang parada militar ng Taojin County, simulan. Anong klaseng hukbo ito? Ang kakaiba ng kanilang suot. Ito ang aking mga espesyal na puwersa ng Taojin County. Bawat sundalo, kaya, labanan ang 100 tao. Isa laban sa 100. Kung na may sapat na baterya, kaya pa nilang labanan ang 1,000. Binibini? Kahit ang buong kaharian ng Dali, kasama ang lahat ng lakas ng bansa,
hindi makapagtipon ng isang hukbo na kaya lumaban ng tig-100. Hindi ko inasahan na si Liping An sa isang county ay magagawa ito. Ito. Anong klaseng hukbo ito? Ito ay mga mangangabayo. Ito ay isang mangangabayo. Binibini. Pero ito ay isang mangangabayong nagkakahalaga ng malaki. Pero ang kabayo ng mangangabayong ito, hindi ko pa nakita dati. Baka ito ay bagong produkto mula sa kanluran? Hindi. Ito ay espesyalidad ng Gold Rush County, isang motorsiklo. Motorsiklo? Uwa. Kaya ba nitong ikumpara sa isang kabayong Ferghana? Huwag mo nang banggitin ang mga kabayong Ferghana. Kahit may dumating na kabayong langit, sa harap ng aking motorsiklo, kailangan itong yumuko at umamin ng pagkatalo. Tigilan mo ang pagyayabang. Kaya ba nitong maglakbay ng 1,000 li sa isang araw? Hanggat kayang hawakan ito ng rider, kaya itong maglakbay ng 10,000 li sa isang araw ng walang problema. At mayroon itong isang pinakamalaking bentahe. Anong bentahe? Hindi ito kailangang kumain ng pagkain. Ito ay naglalakbay ng 1,000 li, kailangan lang ng isang banga ng 95-octane gasolina. Hindi kailangan kumain? Langis lang ang iniinom. Miss, naalala ko ang iyong mahalagang kabayo kumukonsumo kada araw ng hindi bababa sa 10 tael na pilak. At iba pang mga iba't ibang gastos. Isang magandang kabayo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 tael na pilak. Tama, kaya ang mga ngabayong ito ay talagang mahalaga. Kung gayon, ito. Motorsiklo mo, gaano katagal bago maging bihasa sa pangangabayo? 1 oras. Kalahating oras. Imposible. Halika. Anong meron? Ito ang pagsasanay ay nagpapabuti. Malalaman mo kapag sinubukan mo. Ako. Dito, umupo ka. Ikaw, itaas mo ang paa mo dito. Ilagay mo ang paa mo. Tama. Ganito. Halika, turuan kita. Kamay mo ilagay mo rito. Ito ang throttle para sa acceleration. Ito ang preno. Kapag nagmamaneho ka, parehong paa ay dapat na sa mga foot peg. Tsaka, kapag nagmamaneho, huwag mong pilitin ng sobra. Magaan lang. Subukan mo. Gumalaw. Talagang gumalaw. Ang motorsiklong ito talagang kahanga-hanga. Mas mabilis pa itong matutunan kaysa sa pagsakay ng kabayo. Bukod sa motorsiklo, naghanda din ako ng malaking regalo para sa iyo. Mayroon pa? Miss, ang ganda. Welcome sa bahay, aking Emperatrice kamahalan. Kung saan nakatutok nakatutok ang espada ay Ay, lupain hari ng ng hari. hari. Doy. Gusto mo ba ito? Oh. Tara na. Mag-ingat po kayo, Panginoon. Paano mo nagawang saktan ang aking Panginoon? Ikaw na tampalasan, humanda ka ng mamatay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mukhang may nakakabit sa palaso. Bukas, sa labas ng lungsod ng Taogold, ibigay mo ang aking anak at ang selyo ng imperyo, o ang 300,000 tao sa hangganan ay papatayin sa loob ng 10 milya ni Daman. Wei Zhongshan. Bukas, mag-isa akong pupunta para harapin siya.
Bukas, umupo ka lang at panoorin ang aking palabas. Kahit anong daya o pakana ang mayroon siya, sa harap ng ganap na kapangyarihan. Wala sila. Kaya ito ang selyo ng imperyo na matagal nang hinahangad ni Wei Zhongshan. Hindi ba ito ay isang piraso ng bato? Ang selyong ito ng imperyo ay may kinalaman sa lehitimong pamamahala ng ating dali. Ang mga ninuno ng dali upang pigilan ang mga mang-aagaw na nakawin ang trono ng ating pamilyang Su. Itinatag ang patakarang ito. Sino man ang may hawak ng selyong ito ay ang nararapat na pinuno ng dali. Ngayon, si Wei Zhongshan ay isa lamang isang hindi lehitimong taksil at mang-aagaw. Ganoon ba? Chancellor Wei. Prince Jin, halika, umupo ka. Kamahalan. Mangyaring uminom ka ng tsa. Prince Jin, ako ay nag-aalok ng isang lalawigan, kapalit ng suporta ni Damang. Ano sa tingin mo? Chancellor Wei. Ang ating mga sundalo ng Damang ay hindi madaling sanayin. Para tulungan kang umakyat sa trono ng dali, ang ating mga sundalo ng Damang, sino ang nakakaalam kung ilan ang maililibing sa dali? Kaya, dapat tumaas ang presyo. Hanggat kaya mo akong tulungang umakyat sa trono, handang mag-alok ng isa pang lalawigan. Chancellor Wei, manatiling panatag. Ang tronong ito ng dali, maliban sa iyo, walang ibang uupo rito. Lahat ay nakasalalay sa kamahalan. Li Ping'an, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Nasabi ko na lahat ng sasabihin ko. Ano ang ginawa mo sa kanya? Bakit siya natatakot sa iyo? Ginamit ko lang ang mga parusa ng ating bayan ng Tao Jin. Masamang tao. Paano mo nagawang tratuhin ang aking anak ng pribadong pagpapahirap? Tatay, iligtas mo ako! Si Li Ping'an ay talagang hindi tao. Tatay! Ikaw, Wei Zhongshan. Hinihintay na kita. Wei Zhongshan. Nakapasok ka na sa Grandmaster Realm. Tatay, nakapasok ka na. dahil alam mo ang aking lakas, masunurin mong ibigay ang imperial na selyo. Huwag mo nang isipin iyon. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang imperial na selyo. Hanggat ikaw hindi pa nakuha ang imperial na selyo, ikaw ay palaging magiging isang ilegal na mang-aagaw. Su Jingyao, narinig ko na ikaw, mahal mo ang mga tao tulad ng iyong sariling mga anak. Posible bang ang imperial na selyong ito ay hindi katumbas ng 300,000 mga sibilyan? Ano ang ginawa mo? 50,000 sundalo sa hangganan at 300,000 sibilyan ay kinulong ng hukbo ng Great Mang sa hangganan. Hanggat ang hukbo ng Great Mang hindi umatras, ang 350,000 tao ay dahil sa iyo at mamamatay sa gutom. Wei Zhongshan. Talaga kang nakipag-alyansa sa tribo ng Mang upang salakayin ang ating Great Li. Sa pagkakaalam ko, ang supply ng pagkain sa hangganan ay sapat lamang sa loob ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kapag naubos ang pagkain, hulaan mo, sila ba ay magpapalit ng mga bata para sa pagkain? At sila ba ay mag-aaway at magpatayan? Ikaw ay talagang hindi tao. Su Jingyao, hanggat ikaw ibigay ang imperial na selyo, ipapakuha ko ang hukbo ng Great Mang na umatras at mag-iwan sapat na supply ng pagkain. Ngayon, ang buhay ng 350,000 tao ay nasa iyong isang pag-iisip lamang. Ibigay mo na agad. Paano kung kaya kong lutasin ang krisis sa pagkain? Ikaw? Umasta ka ng maayos. Ang mga sundalo sa hangganan, kaya ba nilang hawakan ang hangganan?
Ang mga sundalo sa hangganan ay mga sundalong bihasa sa labanan ng Greatly. Kung may sapat tayong pagkain, ang tribo ng Mang hindi pa rin makakaya na masira ang ating hangganan. Kung gayon, lulutasin ko ang krisis sa pagkain. Ang laki ng sinasabi mo. Kahit may pagkain ng maliit mong county, hindi mo ito mailalabas. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang selyo ng imperyo, ibigay mo. Kahit isang butil ng pagkain ay hindi lalabas sa Gold Rush City. Kahit malakas ang hukbo mo, ang pagkain para sa buong hangganan, kahit man lang ay nangangailangan ng libu-libong tao upang maghatid. Kailan ko sinabi na gagamit ako ng tao para maghatid? Hindi gagamit ng tao para maghatid? Kaya mo bang maghatid ng pagkain ng mahiwaga sa hangganan? Sino ka ba sa akala mo, Diyos? Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang Diyos? Kaya mo bang magpauso ng pera? Tagapayo. Darating, darating. Liping-an. Iniisip mo bang gamitin ang paraan ng live streaming noong nakaraan upang ihatid ang pagkain dito sa hangganan? May paraan ba talaga ang batang ito upang makuha ang pagkain sa ilalim ng aking ilong at mailabas ito? Ang ibig mong sabihin. Ito? Oo, maliit na kahon na ito. Kung gayon, gamitin mo na ito para makuha ang pagkain doon. Hindi magagawa ng telepono yan. Pero noong nakaraan, malinaw na ginamit mo ito para magpauso ng maraming tilak. Su Jingyao, halos niloko mo ako. Nagsinungaling ka pa na ang maliit na itim na kahon na ito ay isang banal na artifact. Ngayon, kung hindi mo ibibigay ang selyo ng imperyo, hindi ka makakapaglipat ng anumang butil mula rito. Manahimik ka nga. Hindi magagawa ng telepono ko yan. Pero ang drone ko kaya. Manok na walang tao? Gusto mo talagang gumamit ng manok para maghatid ng butil? Ito ay simpleng kalokohan. Katawa-tawa. Hindi ako magsisinungaling. Ang iyong kamangmangan ay nakakatakot. Magpakita ka, aking munting sinta. Itong bagay ano ito? Talaga bang makakalipad? Ito ay tinatawag na drone. Ito ay specialty ng Taojin County. Tatay, ingat. Ang bagay na ito ay sobrang delikado. General Wang ay pinatay ng bagay na ito. Kaya ang bagay na ito ay talagang sandata? Itong bagay ay maituturing lang na sandata. Kahit na makakalipad ito, hindi mo pa rin malulutas ang kakulangan ng butil sa hangganan. Ako ay magbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon. Ibigay ang bagay na ito. At ang selyo ng imperyo sa akin. Ibigay mo na. Ikaw ay? Nangangarap kung akala mo mangyayari iyon. Bastos ka, buwiset. Paano mo ako ininsulto? Buksan mo ang iyong mga mata ng malawak at tingnan mo ng malinaw. Aking sinta, kung paano ito dadaan sa ilalim ng iyong ilong at maghatid ng butil. Kahit na ikaw magsalita ka hanggang sa maging asul ang mukha mo, hindi kita hahayaang makuha ang butil mula rito. Saka mo panoorin ng mabuti. Binibini, sa tingin mo ba kaya ng binata? Ang drone ay isang sandata, pero ang paghahatid ng butil ay nangangailangan ng mga kagamitang pang-industriya. Hindi niya ako binigo. Panoorin mo ito. Ito. Paano ito nangyari? Itong drone ay kayang maghatid ng supplies. Pwede itong dumepensa at umatake. Hindi ko inakala na magiging transport tool din ito. Anong nangyari? Chancellor Wei, kumusta ang kayamanan ko? Kahit na malutas mo ang kakulangan ng pagkain sa border, ano naman, ang joint summit ay magsisimula na. Sa oras na iyon, ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa, kaya mo bang manalo? Ano itong kompetisyon? Ang kompetisyon ay mahalagang bahagi ng summit sa pagitan ng Dali at Damang. Ang bansang matalo ng 2 beses ay kailangang sumuko sa nanalo. Su Jingyao, huwag mong isiping mananalo ka. Sa kompetisyong ito, talagang matatalo ang Dali. Tiyak na matatalo. Hindi ako magiging ganoon kasigurado.
Anak ko, Lipingan, ang dalawa mong Grandmaster ay wala rito. Sa pagkakataong ito, tiyak na patay ka. Tatay, ngayon na ang perpektong oras para patayin sila. Tiyak na nasa kanila ang Imperial Seal. ang taong ito ay masyadong mapanganib. Kailangan siyang alisin. Tatay, Saan nanggaling ang mga Grandmaster na iyon? Kailan ko sinabi na ang dalawang Grandmaster na ito ay wala rito? Su Jingyao. Kaya, ito ang iyong tiwala. Tama. Sa pagkakataong ito, mananalo ang Dali. Oh, talaga? Gusto kong makita kung paano matatalo ng dali ang ating Great Mang, Kamahalan? Canciller Wei. Paano naman na ang pagbagsak ng isang babaeng emperador na walang hukbo o kapangyarihan? Ay tumagal ng ganito? Ako. Tama na. Ayoko nang makarinig ng mga dahilan para sa pagkabigo. Su Jingyao, ngayon dali ay pinapatakbo ni Canciller Wei. Maaari ka nang mag-abdicate at hayaan si Canciller Wei na pumalit. Magabdikate? Hindi siya karapat-dapat. At ikaw, isang barbarikong estado, ay naglalakas loob na makialam sa mga usaping pangkorte ng isang superior na dinastiya. Hindi ka ba natatakot na ang Dali ay ipapatay ka? Nagtataka ako, ano ang nagbibigay sa iyo ng ganoong kumpiyansa? Ngayon ang babaeng emperador ng Dali ay walang hukbo, walang pera. Paano siya lalaban kay Canciller Wei? Bukod dito, si Canciller Wei ay mayroong akin at suporta ng hukbo ng Great Mang. Su Jingyao, sa tingin mo umaasa sa lalaking ito, maibabalik mo ang korte? Hanggat nandito siya, maibabalik ko ang korte. Ang lalaking ito, ang iyong huling paraan, hindi ba? Paano kung magkasundo tayo? Sa trono ng Dali? Kung manalo ka, mananatili kang emperatrice ng Dali. Kung matalo ka, punong ministro Wei, ang sasakop sa trono. Ako na ang emperatrice ng Dali. Bakit ako makikipagpustahan sa iyo? Kung manalo ka, ang dalawang bagay na ito, sa iyo na. Mula noon, punong ministro Wei, hindi na magiging banta sa iyo. Ang tali ng militar, ang mapa ng imperial na lungsod, Wei Zhongshan. Ang tapang mo naman. Ang pamilya Wei ko ay nagplano ng maraming taon. Ang pagkuha ng mga bagay na ito ay napakadali. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Gusto ko siya, at ang iyong dali ay yumukod sa akin. Diyos ko. Layas, bakla. Prinsipe Jin, gamit ang dalawang pambansang kayamanan ng Dali para ipagpalit sa batang ito, parang hindi sulit. Ang taong ito ay isang mahusay na talento, Su Jingyao. Napuspusan mong niligpit, nakabalik pa rin. Salamat sa taong ito. Sa paningin ko, ang taong ito ay katumbas ng 1,000 sundalo. Mahal? Narinig mo yon? Ang kalaban na ito ay nasakop na ng aking personal na alindog. Huwag ka nang umasa, siya ngayon ay akin. Sigurado ka ba na sa isang county lang, kaya mong labanan ang pag-atake ng aking damang at ng Dali? Oh, ang patay na talento at ang karaniwan. Ano ang pagkakaiba? Pusta tayo. Tatanggapin ko ang pustang iyan, pero ang pusta, kailangan mas mataas. Kung manalo ako, bukod sa dalawang bagay na ito, gusto ko rin ang kanyang buhay. ikaw. Ang sama ng loob mo. Paano kung ipakita namin ito? Ang bagay na ito, paano ito maihahambing sa pambansang kayamanan? Mahal na prinsipe, ayon sa aking anak na si Wei Wuji,
Ang bagay na ito ay isang lumilipad na makina. Maaari rin itong gamitin bilang sasakyang pangtransportasyon, madaling magbuhat ng 100 piso ng bigas. Ang bagay na ito, kung totoo ang sinabi mo, magiging walang talo ang aking damang. Ano ang masasabi mo? Sasali ka ba sa pustahan? Pusta. Pusta? Ang kompetisyong ito ay hahatiin sa 3 round. Ang unang round ay labanan. Ang mga nakaraang kompetisyon ninyo ganito rin ba? Tama. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa natin ay hahatiin sa 3 round. Ang unang 2 round ay labanan at panitikan. Ang ikatlong round ay desisyon ng natalong panig. Paano matutukoy ang panalo? Manalo sa 2 round, panalo ka. Noong nakaraan, natalo ang dali natin sa damang. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan nating manalo sa lahat ng 3 round. Kahit manalo tayo sa 2 round, talo pa rin. Hindi pwede. Ang kompetisyong ito ay masyadong hindi patas. Patas? Para lang iyon sa mga nanalo. Nagsimula na ang laban. Ano? Sinusubukan mo bang sumuko? Liping-an, sigurado ka? 3 panalo lang, di ba? Kaya natin to. Kamahalan, ang iyong kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Siliping Ann, kahit na isang henyong ipinadala ng langit, hindi niya kayang manalo ng 3 sunod. Kanselier Wei, matagal mo na akong kaharap sa ating mga usapin at atin. Hindi mo ba alam na hindi ako gumagawa ng anuman nang walang katiyakan? Sa pagkakataong ito, ang trono ng Dali, tiyak na iyo. At ang layunin ko ay ang drone sa kanyang kamay at ang mga lihim na taglay ng taong ito. Ang lakas ng damang ay higit na malaki kaysa sa dali. Ang paligsahan na ito, malamang natalo tayo. Mahal? Well, kung manalo ako sa 3, ano ang mapapala ko? Kung manalo ka sa 3, pakakasalan kita. Siye. Sang-ayon. Prinsipe Jin, sa paligsahan na ito, ang ating damang ay magpapadala sinong dalubhasa ang makikipaglaban. Ang nangungunang dalubhasa ng damang na inimbita ko ang sasabak. Ang nangungunang dalubhasa ng damang? Maaaring Ito lang ang isa sa damang na umabot sa Earth Immortal Realm. Jiumo. Ano? Ang Earth Immortal Realm. Medyo nakakalito. Su Jingyao, iminumungkahi ko na sumuko ka na ngayon. Lang ibigay mo ang paraan ng paggawa ng drone. Dali. Ay walang Earth Immortal Realm eksperto. Bakit? Bakit hindi kailanman pumanig sa akin ang kapalaran? Ako ba ay nakatakdang maging hari ng isang bumagsak na bansa? Kamahalan, ang isang Earth Immortal ay hindi na kayang harapin ng isang Grandmaster. May pag-asa pa ba tayo? Siyempre mayroon. Liping Ann, inaasahan mo ba talaga ang 2 Grandmaster sa tabi mo? Sa harap ni Lord Jumo, para silang mga langgam. Si Lord Jumo ay kayang sa isang kamay durugin silang 2 hanggang mamatay. Lipingan, kaya kong bigyan ka ng pagkakataon. Sumuko ka. Ibigay mo ang iyong drone. Pagkatapos, ikaw sumali sa damang. Kaya kong magdaos ng isang engrandeng kasal para sa iyo at sa Emperatrice. Salamat na lang. Ang kasal ko. Gusto kong ako mismo ang magplano. Tungkol naman sa Earth Immortal na ito, ang Taojin County mayroon din. Ang Taojin County ay mayroon ding ganitong makapangyarihang eksperto. Sinabi ko sa iyo, kung ano ang gusto mo, meron tayo. Bata, tigilan na ang usapan. Bilisan mo at ipadala ang iyong mga tao. Mapapatumba ko siya sa 2 galaw. Bakit gumalaw ang aking espada? Gumalaw din ang aking espada. Darating na siya. Gumagamit ng mga panloloko. Kaya ng lalaking ito na paawitin ang mga espada. Siya ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Kahit gaano pa siya kagaling sa paggamit ng espada, kapag humarap kay Ginoong Humo, siya ay mamamatay nang may pagsisisi sa ilalim ng kanyang gintong gulong.
Chancellor Wei, tama ka. Masyado akong nag-isip. Walang problema. Talaga bang kaya niyang talunin si Jumo? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? 3 milyong immortal ng espada sa langit ay kailangang yumuko kapag nakita nila ako. Siya iyon. Ako, si Li Chunggang, ay nagbibigay galang sa aking Panginoon. Tawa ako ng tawa, sumasakit na ang tiyan ko. Akala ko nakakita ka na ng isang dalubhasa. Pero ito lang ay isang matandang nanginginig. Ano bang problema sa isang matanda? Ang pagtalo sa iyo ay higit pa sa sapat. Sa martial arts, mas malakas ang iyong ki at dugo, mas malaki ang iyong lakas. Itong matanda hindi makalakad ng walang tungkod. Sa sandaling tumapak siya, ni Master Jumo gintong gulong ay dudurog sa kanya. Liping An, sigurado ka bang gusto mo ang lalaking ito na lumaban para sa iyo? Kung matalo ka sa laban na ito, ikaw ay ganap na matatalo. Kamahalan, pakiusap. Kausapin ninyo si Lord Lee. Kahit isang pinakamataas na Grandmaster ay mas mabuti pa sa matandang ito. Ang isang Grandmaster ay kailangan lang tumagal sa tagal ng pagsunog ng isang insenso. Kahit papaano ay makakakuha tayo ng tabla laban sa dalyang. Ang ating dali, hindi kayang magkaroon ng tabla. Hindi niya ako binigo. Pinagkakatiwalaan ko siya. Hayaan silang makita ang iyong tunay na lakas. Kung wala ako, Li Chunggang, ang daan ng espada ay mananatiling madilim. Sa pagkakataong ito, dali ay tapos na. Tama. Kapag siguro Jiumo ay pumatay sa matandang iyon, ikaw, Su Jingyao at si Lipingan ay mamamatay. Ang laban na ito ay walang kalaban. Punong Ministro Wei, maaari mong hintayin na kunin ang dali. Salamat ka, mahalan. Ang lalaking ito, siya ba talaga ay nasa antas ng Land Immortal? Ginang, maaari kang mapanatag. Si Senior Lee ay dating ang pinakamahusay na eskrimador. Oo, sa mundong ito, kakaunting tao ang kayang tumapat sa kanya. Nabigo ba kita? Matanda, talaga bang naglakas loob kang magpakita? Hindi ka ba takot na durugin kita sa isang ikot ng aking gulong? Mabuhay bilang bayani, mamatay bilang hari ng multo. Ano ang dapat katakutan sa kamatayan? Mabuti. May tapang ka. Ilabas mo ang iyong sandata. Iiwan kita ng buong bangkay. Ito ay palaging nasa aking kamay. Matanda, minamaliit mo ba ako? Ang espada ay nasa puso. Lahat ay maaaring maging espada. Pagkatapos, dudurugin ko ang iyong patpat at babaliin ko ang iyong ulo. Hindi masisirang gulong ng apoy. Ang hindi masisira na ito kosmikong gulong ng apoy sapat na para gawing alikabok ang matandang iyon. Ang hindi masisirang gulong ng apoy ay ang signature technique ni Master Jiumo, 2 gulong palapalakpak sa sandata ng kalaban. Siya pa kaya, kahit palitan mo siya ng isang malakas na immortal sa lupa, nang walang anumang panangga, mabigat pa rin silang masasaktan. Mahusay. Kapag nanalo si Master Jumo, ipaparanas ko kay Liping An ang lasa ng pagpapahirap. Sa panahong ganito, relax pa rin. Matandang Jilly, mananalo ba talaga siya? Kahit magdala sila 10 eksperto sa lupa, hindi pa rin sila mananalo. Matanda, ang hindi masisirang gulong ng apoy ko ay may 9 na hagupit. Tingnan natin kung ilan ang kaya mong harangin. Naharang mo talaga ito kay Lord Jumo gintong gulong. Pagkatapos ng lahat, ito ang huling sandata ng Emperatrice. Ilang espesyal na hakbang ang inaasahan. Ang huling nagwagi ay tiyak na si Lord Jumo. Naharang. Talagang naharang niya. Sinabi ko sa iyo na hindi sila mananalo. Iyan ang immortal ng espada, Li Chunggang.
Tapos na ang siyam na pag-ikot. Ngayon, ako naman. Ang hampas ng espada na ito ay magiging kahanga-hanga. Paano mo nalaman? Nakita mo na ba? Nabasa ko iyan sa isang libro. Mahal na prinsipe, ang matandang ito ay hindi ordinaryong tao. Paano kung tayo'y? Bakit ka nag-aalala? Ang mga pamamaraan ni Jumo ay lampas sa inaakala mo. Sige, ipakita mo sa akin yung hampas ng espada mo. Kung gaano ito kalakas. Ang hampas ng espada na ito ay hindi mo mapipigilan. Kapag pinakawalan ko ito, tiyak na mamamatay ka. Hindi pa huli para humingi ng awa. Tigilan mo na ang daldal. Laban tayo. Dahil ikaw ay determinado ng mamatay, ihahatid kita. Maawa ka sa akin, Panginoon ko. Humihingi ka ng awa? Huli na. Ang hampas ng espada mo. Ano ang pangalan nito? Isang Ang espada espada ang nagbubukas ng pintuan ng langit. pintuan ng langit. Ang iyong pagtaga. Ang galing. Pinupuri mo ako, Ginoo. Natalo si Jumo. Ano ang gagawin natin ngayon? Ngayon, mayroon silang isang makapangyarihang immortal mula sa lupain. Sa lakas ng martial arts, hindi natin sila kayang tapatan. Kailangan nating dayain sila. Exact. Dayain sila? Sa susunod na round, isang literary duel. Ikaw ang sasali. Iyon ay nag-iiwan sa iyo ng dalawang pagkakataon. Mas mabuting maging handa ka. Huwag kang maging gaya kanina, na tinumba ng isang taga ng kasama ko sa isang taga ng espada. Iyon ay magiging nakakainip. Lipingan? Huwag kang magyabang. Ito ay unang round pa lamang. Sa ikalawang round, mayroon tayong literary duel. Tiyak na matatalo ka. Ang linyang iyon narinig ko na ito napakaraming beses. Namamaga na tenga ko. Ang susunod na literary duel, Liping An. Lakas loob mo bang humarap laban kay Chancellor Wei sa isang labanang hanggang kamatayan? Siye. Huwag kang magpadalos-dalos. Wei Zhongshan ang pinakamahusay na literary duelist ngayon. Ang kanyang kakayahan sa tula ay matagal nang nalampasan ang lahat sa ilalim ng langit. Kaya siya ay magaling lang sa tula. Ngunit ang tula mula bata ako ay nagre-recite na ako, kabisado ko. Hindi ko inaasahan. Talagang hindi mo kayang tumanggap ng kahit kaunting provokasyon? Canciller Wei, hindi ka dapat magpakasigurado ang literaryong duel na ito kung matalo ka. Alam mo ang mga kahihinatnan. Mahal na prinsipe, manatiling panatag. Ako ang kasalukuyang kampeon ng sining panitikan. Siya'y isang probinsyano lamang. Paano siya nangahas na makipagpaligsahan sa akin? Sige, laban. Sige, magpatuloy. Tara na. Umalis na tayo. Ako si Wei Zhongshan. Naghihintay ako sa iyong utos. Sandali, Liping An. Paano kung hayaan si Xiaoqi na pumalit sa iyo? Ako ay ang reinkarnasyon ng Diyos ng panitikan. At ang tula ay dumarating sa akin ng may kadalian. Isang kampiyon panitikan ay wala sa aking paningin. Binata, marunong ka rin bang sumulat ng tula? Hindi ko alam. Sino ang iyong naging guro? Wala akong guro, nag-aral ako sa sarili. Kamahalan. Ayos lang. Gawin mo ang gusto mo, sige. Magpatuloy, sinusuportahan kita. Taojin County Liping An ay dumating upang matuto. Ako ay sumusuko. Ang paligsahan na ito, magpapalitan tayo nagtatanong sa isa't isa, ano sa iyo? Siye. Mabuti, makinig kayo. Ngayon kunin natin ang taglamig at mga bulaklak ng plum bilang tema natin. Taglamig. Mga bulaklak ng plum.
Pasensya na, natalo ka na. Natalo ako? Una, sumulat ng tula sa antas ko na may katulad na kalidad sa tayo mag-usap. Makinig kayo! Sa tabi ng batong paliguan, lumalago ang aking puno ng plum. Ang bawat bulaklak ay may markang tinta na malabo. Hindi ko kailangan ng papuri para sa kanilang magandang kulay. Tanging ang kanilang dalisay na bango ang pumupuno sa mundo. Mahusay. Kaya pala siya ang kampyon ng panitikan. Ang tulang ito ay agad nagpapaalala sa akin ng puno ng plum sa aking bakuran. Talagang kahanga-hanga. Umupuri ka sa akin. Hindi ko inaasahan na si Wei Zhongxian ay may kakayahan. Tanging ang kanilang dalisay na bango ang pumupuno sa mundo. Ang mga salitang ito ay napaka-nakamamangha. Teka, hindi ba ito nakasulat ng napakahusay? Antas nga elementarya. Ang huling linya niya ay nagtataas ng buong tula sa mas mataas na antas. Kung gusto nating manalo, kailangan natin isa pang obra maestra. Liping An, kaya mo bang gumawa ng himala? Iminumungkahi ko na lang. Sumuko ka. Ang tulang ito ko ay napinakintab sa loob ng 10 taon. Huwag kang magpakatanga dito. Tingnan natin kung sino ang tanga. Makinig kayo. Nagsobra sa pagtantiya sa sarili. Ilang sanga ng plum sa dulo ng pader. Lumaban sa lamig at mamukadkad mag-isa. Alam ko mula sa malayo hindi sila nyebe, sapagkat isang banayad na bango ang dumating dito. Isang perpektong 4 na taludtod. Napakahusay na tula, napakahusay. Kaya, marunong ka talagang sumulat ng tula. Inaamin ko na ang tula mo ay medyo maganda. Itong tula ay halos kapareho ng sa akin. Sa pinakamabuti, tabla lang. Sino ang nagsabi na iisa lang ang alam ko? Ang taong ito ay tiyak na magiging isang malaking banta sa damang. Ang tula ay hindi tungkol sa dami. Kung ito ay mahusay na pagkakasulat at maayos ang pagkakagawa saka ito magandang tula. Isang puno ng malamig na plum blossoms na parang puting jade na sanga. Sa tabi ng daan ng baryo at tulay ng batis. Hindi alam na ang mga bulaklak malapit sa tubig ay unang namumulaklak. Nagtataka ako kung hindi pa natutunaw ang nyebe sa taglamig. Isa na namang obra maestra. Kahit na mayroon ka 2 obra maestra, mayroon din ako isang obra maestra. Sa isang paligsahan ng tula, ito ay tungkol sa kalidad, hindi sa dami. Kahit ilan ang isulat mo, tabla pa rin ang round na ito. Wei Zhongxian, wala kang kahihiyan. Sa round na ito, malinaw na si Liping An ay tinalo ka na. Ikaw, tinalo mo ako? Kahit na sumulat ka ng isang obra maestra, sumulat din ako ng obra maestra. Ayon sa mga patakaran, tayo, enda, ay tabla. Ikaw, Tama. Kaya dahil ikaw ang nagtakda ng paksa, at nagtabla tayo, hindi ba ako dapat ang magtakda ng susunod? See, Ang aking hamon ay isang couplet. Kung kaya mong pantayan ang aking pangalawang linya, aaminin ko ang pagkatalo. sa una, iniisip ko kung paano ipapaliwanag ang tabla kay Prinsipe Jin ang sitwasyon ng tabla. Hindi inaasahan na ang batang ito ay lalapit sa akin ng kusang loob. Pagpantay ng couplet, magaling talaga ako dito. See, deal? Hayaan ang mundo maranasan ang pinakadakilang couplet sa lahat ng panahon, ang kapangyarihan ng perpektong couplet. Hindi ko inaasahan na pipili siya ng couplets. Ang couplets ang pinakamadaling dugma. Tama. Basta pantay at balanse, iyon ay itinuturing na tugma. Ang tanga. Bakit siya pumili ng couplets? Ang couplets ay laro lang ng mga bata. tandaan ko hindi ganoon kadali ang couplets. Kamahalan. Para sa aming mga scholar, ang couplets ay basic na pagsasanay. Dapat magtugma ang tono, pababang tono sa itaas, pataas na tono sa ibaba. Walang puwang para sa pagiging malikhain. Kahit si Wei Zhongxian ang sumulat ng couplet, kahit sinong bata sa kalye na nag-aral, ay kayang tumugma nito. Couplets. Madali? Hindi mo pa naranasan ang kapangyarihan ng maraming pantig. Gobernador Lee, ibigay mo na sa amin ang hamon. Ibigay mo.
Natatakot ako na hindi mo ito maaalala. Dalhin ang pulang papel. Binata, dapat kang maging mapagpakumbaba. Chancellor Wei. Paki. Ngayon, kahit na gumawa ka ng pinakamahusay na couplet sa kasaysayan, kaya kong tugmaan iyon. Usok ang sumasaklaw sa lawa ng willow. Ang ganoon, kasimpleng 5 titik na unang linya. Ulan. Bumagsak. Ulan. Ulan. Bumagsak. Wei Zhongxian, bakit ka nag-aatubili? Ayaw mo bang maging ang emperador ng dali? Nakikita ko na ngayon. Kahit na ang unang linyang ito ay may 5 salita lamang, ito ay naglalaman ng 5 elemento: ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Upang itugma ito, dapat gumamit ka ng mga karakter na naglalaman ng 5 elemento. Bukod dito, napakahusay ng artistikong konsepto. Ito ay talagang isang walang panahong obra maestra. Ganoon kahanga-hanga. Kamahalan, sa pagkakataong ito ay tunay mong natagpuan isang dakilang talento. Tunay nga, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako uupo rito. Kaya mo bang itugma o hindi? Kung hindi mo kaya, aminin mo na lang ang pagkatalo. Tatay, Nagpapanggap ka lang. Leaping An. Magtutula tayo. Kailangan mong mag-isip ng tugmang linya. Inamin ko, hindi ko matugma ang couplet na ito. Pero ikaw sigurado hindi mo rin matutugma. Kaya ang literary duel na ito nagtatapos sa tabla. Magaling ka sa pagyayabang sa sarili. Tabla? Hindi ka kwalipikado para doon. Yumanig ang kanyon sa tore ng dagat-dagatan. Bakit? Bakit ang dali may Wei Zhongxian? At mayroon pa siyang ganitong mahusay na talento. Hindi ko ito tinatanggap. Hindi ko ito tinatanggap. tatay? Tatay. Tatay. Leaping An. Susunod na laban. Ano ang laban? Walang silbi. Napakasimple. Nasa aking mga kamay ka, makaligtas, sa oras na inaabot para masunog ang isang patpat ng insenso. Jin Wushu, siya, Leaping An, ay isang ordinaryong tao lamang, at ikaw ay nasa antas ng Grandmaster. Paano siya makakalaban sa iyo, sa oras na inaabot para masunog ang isang patpat ng insenso? Kung gusto mong makipagpaligsahan, sige, makikipagpaligsahan ako sa iyo. Ito ay sa pagitan ng ating dalawang bansa, ang mga patakaran ng kompetisyon. Ang ikatlong laban ay pinipili ng natalo. Kung hindi ka tatanggap, ito'y maituturing na iyong pagkatalo. Kung gayon, sumusuko ako. Mabuti. Tatanggapin ko. Leaping An, baliw ka ba? Kung gayon, tayo. Sandali lang. Dahil ako'y isang ordinaryong tao, dapat mo akong bigyan ng oras para maghanda, di ba? Si. Hihintayin kita sa labas. Kapag sinabi mong simulan, magsisimula na tayo. Panginoon, ang iyong utos. Sige, nakuha ko. Leaping An, sigurado ka bang kaya mo siyang talunin? Kung tatanggapin mo ang isang palo ng palad mula sa kanya, magiging abo ka. Sabihin mo lang sa akin, ang isang Grandmaster ba ay tao pa rin? O, Dahil tao sila. Kaya hindi ako matatalo. kaya ito ang iyong banal na sandata para harapin si Jin Wushu. Isang banal na sandata. Tama yan. Alam mo ang tungkol sa kidlat, di ba? Ang bagay na ito ay maaaring tumawag ng kidlat at pantayin ang laban. Ngunit ang kidlat ay isang makalangit na pagsubok. Maaari ba nating mga mortal na kontrolin ito? Sino ako? Tama ang aming guro noong panahon na iyon, ang pagmaster ng math, physics, at chemistry, at maaari kang pumunta kahit saan nang walang takot. Tunay nga, totoo iyon. Umurong ka ng kaunti. Mag-ingat ka.
Ano ang bagay na ito? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Sinusubukan mo bang gumamit ng sound waves para pigilan ako? Mataas na boltahe na kuryente. Walang problema ngayon. Talagang mukhang may kidlat ito. Sige. Magsimula na tayo. Leaping An. Nilinang ko ang katawang hindi masisira. Ang iyong mga atake ay walang silbi sa akin. Katawang hindi masisira. Iyan ay ginagawa kang mas konduktibo, di ba? Naalala ko ang mataas na boltahe ay may epekto ng atraksyon sa lugar. Kung ganito ako, dapat siya hindi makalapit sa akin, tama? Voirapalm. Sige, halika. 100,000 volts. Lipingan? Anong klaseng salamangka ito? Talagang napasok nito ang aking katawang hindi masisira. Imposible. Sa ganyang lakas ng mataas na boltahe, hindi ka man lang na-shock, gaya ng inaasahan sa isang martial artist, ha? Lipingan. Ngayong nawala na ang salamangka na iyan, gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan. Ingat. Mamatay ka. Siya. Gaya ng inaasahan mula sa isang mandirigma mula sa damang, anong klaseng boltahe ito? Talaga bang naglakas loob kang lumakad pasulong? Akala mo ba talaga ikaw ay isang katawang hindi masisira? Asawa. Wala akong binigo. Nanalo sa 3 laban. Leaping An. Mag-ingat ka. Sinira mo ang aking pag-aaral ng martial arts. Bakit mo inambush ang aking master? Ang pagsira sa iyong pag-aaral ay pinakamaliit na magagawa ko. Nasaktan ka ba? Mayroon akong isang land immortal master na nagpoprotekta sa akin. Paano ako masasaktan? Jin Wushu. Talo si Damang. Hindi talo si Damang. Malapit na. Ang inyong dali magiging kasaysayan na. Ano ang ibig mong sabihin? Ang plano ng Damang ay manalo o matalo. Papasok ang Damang sa Central Plains at pag-iisahin ang kaharian. Dumating na ang oras. Mabuhay ang Damang! Prinsipe ng Corona. Prinsipe ng Corona. Isang simpleng hukbo ng damang, kaya ba nitong pasukin ang aking Taojin County, saka ako, aamin na talo. Leaping An. Ikaw at siguro Lee ay dapat umalis sa lungsod. Bakit ako aalis? Hindi ko maintindihan. Pasensya na. Baka hindi na ako. Maging asawa mo. Pero sana sa susunod na buhay, maging asawa mo ako. Guro Lee, umalis na kayong dalawa sa lungsod. Anong kalokohan yan? Simpleng hukbo ni Damang, di ba? Ang pagnanais ni Damang na wasakin ang dali ay palaging nariyan. Sa pagkakataong ito, sila ay lalaban ng todo para salakayin ang dali. Ako ay walang tiwala na kaya kong ipagtanggol ang dali. Sinabi ko sa iyo, kasama ako rito, hindi ka matatalo. Malaki ang hukbo nila. Ako rin. Pero sila ay mga kabalyero. At ang hukbo mo? Pasensya na. Narinig mo na ba ang batalyon ng Shenzhen? Ang mga sundalo ng Shenzhen ay lumalaban hanggang kamatayan. Mayroon ka talagang hukbo? At 100,000 sundalo. Misyon ng sistema. Tulungan si Su Jingyao umakyat sa trono bilang Emperatrice. Huling yugto, pagsalakay ng damang. Tulong ng sistema. 100,000 sundalo ng Shenzhen.
Palagi kang mausisa, hindi ba? Bakit ako may napakaraming eksperto tumutulong sa akin? Gaosyun bumabati sa aking Panginoon. Dalhin ang trap camp. At si Lilausan. Para patayin ang kaaway. Naunawaan. Ikaw? Talaga bang marunong ng mahika? Hindi. Isinugo ako ng langit. Para tulungan ka. Mabuhay ang emperador. Mabuhay ka ng 10,000 taon. Tumayo ang lahat. Salamat, kamahalan. Mga mahal kong ministro, tinulungan ninyo ang ating dakilang Li na talunin ang dakilang Mang. Mga general, pakinggan ninyo ang inyong mga gantimpala. Guan Xiaosheng, pinatay mo ang 3,000 tao. Itinalaga bilang general ng kabalyerya. Xiao Mo, pinatay mo ang 5,000. Itinalaga bilang general na nagpapatahimik sa bansa. Li Chunggang, sa pamamagitan ng isang espada, pinatay mo ang 10,000 mga ngabayo, itinalaga bilang duke na nagpapatahimik sa bansa. Gao Shun, sa pamamagitan ng 100,000 sundalo ng trap camp, pinalayas mo ang 300,000 tropa ng dakilang Mang, itinalaga bilang general ng hukbong sentral. Salamat, Mahal na ginang. E ano naman ang aking gantimpala? Magistrado Li, tingnan mo. Bilang iyong gantimpala, ako paano naman ako? Dito kung saan tayo nagsimula. Oo, naalala mo noong unang beses tayo pumunta dito. Muntik na akong mamatay. Buti na lang dumating ang mga tauhan mo sa oras. Minsan para bang kayang hulaan ang hinaharap. Sa tingin mo posible ba na tayo ay magkakaugnay lang? Isang isip? Ang landi mo. Kayo dalawa, mangyaring magbayad ng parking fee para makapasok sa lungsod. Ano? May bayad? Alam mo ba kung sino ako? Sabi ng alkalde, kahit ang mga Diyos mismo ang dumating, kailangan pa rin nilang magbayad ng parking fee. Alkalde Li, mukhang ang reputasyon mo sa Gold Rush County ay hindi naman ganoon kagaling. Ikaw ang alkalde, Li. Alam mo na, kaya buksan mo ang gate. Bumalik na ang alkalde at ang kanyang asawa. Bilasin mo. Pumasok kayo.